Akala ko wala si pastor eh. Andiyan pala. Salamat po at purihin ang Panginoon at tayo po ay binigyan na naman po ng pagkakataon upang tayo makapag-aral ng kanyang mga salita. Merry Christmas din po sa lahat. Nabubulol na. Merry Christmas. Bagamat wala po tayong makikita o mababasa sa Biblia na Christmas na December 25, pinanganak ang Panginoong Hesus. Di po ba? Wala po tayong mababasa doon. Ang gamit po kasi noon ay kanya-kanyang mensahe. Bakit po hindi natin mababasa ang December 25 sa Biblia na pinanganak ang ating Panginoong Hesus? Wala po tayong mababasa doon. Ang gamit po kasi noon ay Jewish calendar. Ang gamit po nila noon. Kung saan ay may kahalagahan sa mga tradisyon at mga pangyayari sa kasaysayan ng mga Hebreo. Halimbawa po, yung tinatawag nilang Nisan. Ito yung buwan ng Paskwa. Yun ang kahulugan noon. Yung Iyar bilang buwan ng unang ani. Binabasi po nila doon sa mga mahalagang pangyayari ng kasaysayan ng mga Hebreo. At nabago lang po ang ating kalendaryo noong panahon ni Pope Gregory XIII. Kaya nga po ang tawag ng kalendaryo natin ngayon ay Gregorian calendar na po. Gregorian. At ayon din po sa iba, sa mga Bible scholars, hindi po buwan ng Disyembre ipinanganak ang Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi kung mababasa din natin sa Biblia ay malamang mga September o October pinanganak ang Panginoong Hesus. Kasi po, mababasa natin sa Biblia na nagpakita nga po yung binasa natin, narinig natin kanina sa call to worship. Nagpakita po ang isang anghel sa mga pastol at sinabi sa kanila na ipinanganak na ang tagapagligtas at sila'y dali-daling pumunta sa Bethlehem at sila'y nagpuri sa Diyos dahil sa kanilang nakita at narinig. Hindi po kasi nilalabas ang mga tupa, lalo na sa gabi, dahil ang buwan ng December ay malamig na po yun. Malamig na. Minsan maulan pa yan. Kaya nasa kwadra na lang po ang mga tupa. Yan po ang pinagbabasihan nila. Pero ang malaga ay pinagdidiwang din po natin ang kapanganakan ng ating Panginoon dahil siya ang pinakamahalagang regalo ng Diyos upang tayo itubusin sa ating mga kasalanan. Pero hindi po yan ang pag-aaralan natin ngayon. Hindi po pinagtatalunan kung anong petsa pinanganak, kung anong buwan pinanganak ang ating Panginoon. Ang mahalaga po ay dumating siya sa mundong ito upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Amen po? Ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa mga tungkulin ng mga Kristiyano. Matapos ang mahabang pagtuturo at pagpapaliwanag ni Apostol Pablo sa kung paanong ipinamalas ng Diyos ang kanyang habag sa buong kasaysayan ng tao mula simula, inilahad naman niya ang mga tungkuling dapat isagawa ng mga nakakilala na sa habag at biyayang ito ng Diyos. Kontra sa itinuturo ng marami na wala nang kailangang gawin sapagkat ang lahat ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos, sinasabi ng apostol na may tungkulin at pananagutan ang mga Kristiyano. Hindi ito dahil kailangang susugan ang ginawa ng Diyos na pagliligtas. Manapa, ito ang pinakamainam na dapat gawin ng isang tunay na tumatanaw at kumikilala sa kabutihan ng Diyos. Sige po, atin pong basahin ang Roma 13, talatang 1 hanggang 7. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan
sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at sila ay nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil siya ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa Kanya. Magbayad kayo mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Purihin po ang Panginoon sa Kanyang mga salita. At dito sa mga talatang binasa natin ay malalaman po natin kung anong mga tungkulin ng mga Kristiyano ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma at maging sa panahon na rin natin ngayon. So ano nga po ba ang tungkuling inaasahan? Ang inaasahan mula sa mga nakakilala na sa habag at kagandahang loob ng Diyos. Una po, pagpapasakop sa mga tagapamuno sa pamahalaan bilang paggalang sa Diyos. At sinasabi po dito, may tungkulin po ang pamahalaan dito sa Roma 13:1-3. Sabi po dito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila ay nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang na masama ang dapat matakot. Kung ayaw mo matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sa puntong ito po ng liham ni Paul sa mga mananampalatayang Romano, ay ipinaliwanag niya kung ano ang kahulugan ng matuwid na pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Bahagi ng matuwid na pamumuhay ay ang pagsunod sa batas ng pamahalaan, yung gobyerno. At ang utos na ito ni Pablo ay sa bawat tao, sa lahat ng tao. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga namamahalang otoridad. Ano po ang ibig sabihin ng magpasakop? Ibig sabihin po dito, kilalanin natin na sila ay mas nakakataas kaysa sa atin. Na sila ang nangunguna, hindi tayo. At ang mga batas na itinakda ng ating pamahalaan ang dapat sundin, hindi kung ano lang ang gusto nating gawin. Kanino tayo magpapasakop? Ang sabi dito, sa lahat. Hindi lang sa presidente, sa vice-presidente, sa gobernador, sa mayor, hanggang barangay level. Lahat po magpapasakop tayo dito. Sila po ang may authority. Paano kung corrupt? Paano kung corrupt sila? Salbahe at irresponsable ang gobyerno. Magpapasakop pa rin ba pa tayo? Hirap po, no? Nang sinulat po ito ni Pablo sa mga taga-Roma, ay pagadong gobyerno po ang meron sila. Itinuturing nilang si Cesar ang Panginoon. Pinag-uusig ang mga Kristiyano, ang iba ay kinukulong, ang iba ay pinapatay. Pero anong sabi ni Pablo?
ang bawat tao ay dapat magpasakop sa pamahalaan. Mabuti man o masama man ang gobyerno, ang responsibilidad natin ay magpasakop sa otoridad. Ganun din po ang sinabi ni Apostol Pedro sa mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa abusadong gobyerno. Ang sabi niya alang-alang sa Panginoon, magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan, maging sa emperador na may pinakamataas na kapangyarihan o sa mga gobernador na sinugo ng Diyos para magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Magpasakop po sa lahat, hindi lang sa iilan o hindi dahil responsable sila. Sabi ni Pedro, bakit? Bakit gagawin natin ito? Bakit tayo magpapasakop? Corrupt naman sila, salbahe naman sila, masama naman sila. Ang sabi ni Pedro, alang-alang sa Diyos. Para sa Diyos po. Dahil ang Diyos ay karapat-dapat parangalan at paggalang at pagsunod. Kung nahihirapan tayo magpasakop sa pamahalaan dahil sa kapalpakan nila, ay alalahanin po natin ang Diyos. Siya po ang nagtatag ng pamahalaan. Kahit na ang mga maluklok sa pwesto ay hindi mo naman binoto, papasakop ka pa rin po. Siya po ang may otoridad. Gagawin natin ito alang-alang sa Diyos na naglagay sa kanila sa pwesto. Kaya nga po ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito ay pinarurusahan niya. Kaya nga po kapag inaatake natin, halimbawa, ang presidente o vice-presidente o kung sino mang nakaupo, hindi sila ang kinakalaban natin. Ang kinakalaban natin ay ang Diyos na naglagay sa kanila sa pwesto, ang binabangga natin. Pananagutan na po nila sa Diyos yun kung hindi tama ang pamamalakad nila. Ang Diyos ang naglagay sa kanila, ang Diyos din ang mag-aalis sa kanila. Di ba? Proven na yan sa atin, sa gobyerno natin. Ilang presidente na paalis dito sa atin. Yung isa, matagal na namuno sa atin. Yung isa, sandali lang. Pero pares po silang napaalis. Di po ba? Ano naman ang tungkulin ng pamahalaan at tungkulin ng mamamayan? Una po, tungkuling pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Pangalawa, tungkuling may kinalaman sa buwis. At pangatlo, tungkuling pagkilala sa kapangyarihang itinatag ng Diyos. Unahin po natin yung tungkuling pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Sabi po dito, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mo matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Nagpapasakop po tayo sa mga namumuno dahil sila ay mga lingkod ng Diyos. Para saan? Para sa ikabubuti natin. Sila ay mga lingkod na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Gaano man po ka-imperfect o hindi perpekto ang gobyernong meron tayo, ay kailangan natin sila. Kailangan po natin ng gobyerno. Makabubuti sa atin ang may namumuno sa atin. Tingnan po natin, isipin po natin kung walang mga gumagawa ng batas, kung walang nagpapatupad ng batas, kung walang nagpaparusa sa masasama, mas magulo po, di po ba? Magiging anarchy po tayo. Anarchy, ibig sabihin, walang pamahalaan, walang namumuno. Magkakanya-kanya tayo. Di lalong magulo, di po ba? Pag walang gobyerno, pag walang pamahalaan, walang papalakad. Sila po ang nagpaparusa kung may nagawa tayong mali. Halimbawa, nahuli kang nagnakaw.
O siyempre, ikukulong ka, nagnakaw ka. Ganon din po, kung nahuli ka, kung pumatay ka, o siyempre, may karampatang parusa din po yung ginawa mo. Lahat ng ginagawa nating mali ay may katumbas na parusa. Kaya nga po sabi dito na kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Depende sa gaan o bigat ng ginawa mong masama. Amen po? So anong tungkulin ng pamahalaan? Ang tungkulin ng pamahalaan ay tungkulin nilang panatilihin ang kaayusan at kapayapaan ng bayang pinangangasiwaan. Ano naman ang tungkulin ng mamamayan? Tungkuling magpasakop sa mga batas na pinaiiral ng mga tagapamuno. At yung pangalawa po, yung tungkuling may kinalaman sa buwis. Sabi po dito, yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ay ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Alang-alang sa Diyos at para rin po sa ating ikabubuti, ay kailangan nating magpasakop. Paano po? Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas na meron tayo. Halimbawa nga po yung pagbabayad ng buwis. Sabi diyan, yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Sapagkat ang mga pinuno ay lingkod ng Diyos at inilaan nila ang buong panahon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kaya ibigay ninyo ang nararapat na ibigay. Kahit na po ang mga nasa gobyerno mismo ang hindi sumusunod sa batas, ay kailangang sumunod pa rin tayo. Kahit pa kinukurakot nila ang binabayad nating buwis na napupunta sa flood control, magbabayad pa rin po tayo ng tamang buwis. Kapag idadahilan nating kukurakutin lang ninamban yan, bakit pa tayo magbabayad? Kung ganun po ang thinking natin, ang pag-iisip natin, wala po tayong pinagkaiba sa kanila. Ang totoo nga po, hindi tayo sumusunod sa batas. Hindi dahil sa nagpoprotesta tayo, kundi dahil sa mga personal na convenience natin. Likas sa atin ang pagkamakasarili. Susunod lang kung convenient, susuway pagkapag hindi. Kaya kay dali sa atin ang lumabag sa batas trapiko. Tumatawid tayo sa hindi dapat tawiran. Kaya nga po may ginawang overpass, pero sa ibaba pa rin dumadaan. Dahil ayaw umakyat sa hagdan, ayaw mapagod, ayaw magsakripisyo ng konti. Gusto natin kung ano ang madali para sa atin, di po ba? Pagka na-aksidente, wala, sinong sisisihin? Gobyerno na naman. At ang sabi pa dito ay igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Kahit na hindi sila kagalang-galang, igalang po natin sila. Kahit hindi sila marangal, parangalan ninyo ang dapat parangalan. Bakit po? Kasi sila rin ay kapwa-tao na nilikha sa larawan ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng dignidad at halaga sa pagkatao nila. Ang Diyos mismo ang nagbigay halaga sa posisyong kinalalagyan nila sa gobyerno. Kapag sinisiraan natin sila, sinong sinisiraan natin? Ang Diyos. Sinisiraan natin ang Diyos. Hindi natin maitatanggi na may mga kapalpakan at pagkakamali ang mga namumuno. Pero ang dali naman kasi nating punahin ang mga mali. Mas madaling makita yung mali, di ba, kaysa tama. Purihin din naman po natin pag magaganda ang ginagawa nila. Pasalamatan din naman natin kung magagandang yung magagandang project nila, yung magagandang contribution sa bayan natin. Bawal ba silang punahin sa mga pagkakamali nila? Pwede rin po. Pananagutan natin sila eh. Concerned kasi tayo kung ano ang katotohanan at maging sila din kung lumabag sa batas ay dapat managot at parusahan.
Pero wag po tayong padalos-dalos sa paghusga. Hindi naman po natin hawak ang ebidensya eh. At kung may basihan tayo sa mga criticism natin, dapat dahan-dahan sa pagsasalita. Di po ba? Sinasabi natin, walang kwenta yan. Inutil yan, kriminal yan. Dapat sinusunog na sa impyerno ang kaluluwa niyan. Kaya nga ang paalala ni Pablo sa pastor na si Tito ay paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama laban sa kaninuman at turuan mo silang maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Iwasan po natin ang mga disrespectful na mga salita laban sa kanila. Iwasan natin ang mga panlalait, paninira, pagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa kanila, o mga balitang wala namang sapat na basihan. Kahit di sila respectable or honorable, we must respect and honor them. Bakit po? Dahil ito ang kalooban ng Diyos na gawin natin. Nararapat sa Diyos ang ating pagsunod. Amen po? Pag sumusunod tayo sa Diyos, susunod din tayo sa mga nakakapumuno sa atin. So ano po ang anong layunin ng pamahalaan? Ang layunin ay upang maitaguyod ng sapat at maayos ang bayang pinamumunuan. Ano naman po ang dapat gawin ng mga mamamayan? Ang lahat ng nasasakupan, higit lalo ang mga Kristiyano, ay dapat nagbabayad ng wastong buwis. At pangatlo po, tungkuling pagkilala sa kapangyarihang itinatag ng Diyos. Sabi po dito, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag sa mga pamahalaang umiiral. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa Kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo sa yung una pala yan, sa buwis. Kung tayo po ay nagpapasakop sa ating gobyerno, dapat po ginagalang natin ang mga namumuno sa gobyerno. Kalooban ng Diyos na sino mang nasa position of authority or mas mataas na kaysa sa atin ay dapat pong igalang. Tulad po ng paggalang ng anak sa kanyang mga magulang, tulad ng paggalang ng mga bata sa mga matatanda, igalang ng mga miyembro ng church, ang kanilang mga pastors. Di po ba? Igalang ng mga mamamayan ang mga namumuno sa pamahalaan. Ibig sabihin, nire-respeto natin sila. Tinatanggap natin na sila'y nakatataas sa atin in terms of authority. At bakit daw po kailangan natin magpasakop sa mga pinuno ng pamahalaan? Sabi dito, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Ganun lang po, kasimple yun. Amen po? Ano lang po anong sabi dito sa pamahalaan? Upang hindi lumampas sa paggamit ng karapatan, dapat kilalaning ito'y kaloob lamang ng Diyos. At sa pamamayan na naman anuman ang sitwasyong kinalalagyan, dapat kilalanin ang mga nasa kapangyarihan sa wastong paraan. At may pagsasaalang-alang sa pagpapasakop. Sabi po dito, bagamat hindi perpekto ang mga namumuno, sila'y dapat pa rin pagpasakupan sa kadahilanang sila'y itinatag ng Diyos upang isulong ang kaayusan at kapayapaan. Wala pong perpektong pamahalaan. Walang perpektong mga leader. Kaya nga po, kahit hindi perpekto ang mga pinuno ng pamahalaan, ay dapat pa rin tayong magpasakop sa kanila. Bakit po? Dahil sila'y iniluklok, itinatag ng Diyos upang isulong ang kaayusan at kapayapaan ng bayan. Maging sa lumang tipan po, sina David, Haring David, di po sila perpekto. Anong ginawa ni David? Pinapatay niya yung isang tauhan niya, yung asawa ni Bathsheba.
At bilang kaparusahan, namatay yung anak nila, yung panganay nilang anak ni Bathsheba. Wala pong maging si Moses, hindi po naging perfectong leader si Moses. Hindi nga po siya nakarating doon sa lupang ipinangako ni Yahweh. Minsan nga, nagalit pa sa kanya si Yahweh nung sabi sa kanya, sabihin mo lang sa bato na lumabas ang tubig. Ano ginawa niya? Hinampas niya yung bato. Sabihin, hindi siya sumunod sa Panginoon. Nagalit ang Diyos sa kanya. At pangalawa po, bagamat maaaring naaapi, ito hindi dapat maging hadlang sa tungkuling magpasakop sa mga namumuno. Kapag ang pakiramdam natin ay aping-api tayo, kapag ang pakiramdam natin ay nilalamangan tayo sa mga kailangan nating isipin ang kalagayan nila noon. Yung gobyerno nila noon. Yung mga Roman emperors noon ay mga abusado. Ginagamit nila yung buwis para sa mga gladiator. Alam mo pa yung gladiator? Yung parang pinaka-sport nila nung araw na patayan yun. Tuwan-tuwa sila pag may namamatay. Para suportahan yung mga magagarbong lifestyle nila. Kung nakakapanood kayo sa sine, yung mga, di pa ba, yung mga hari, mga emperor, ang inuman doon, lahat puro pagsasaya. Yung pagpapatayo nila ng mga palasyo, mga garbong palasyo. Pero ano ang sabi ni Pablo? Anong inutos ni Pablo? Sabi ni Pablo sa mga Romano, sabi ni Pablo, magbayad pa rin kayo ng buwis. Inuutosan sila na magpasakop sila. Hindi po dahil sa pabor si Pablo sa mga namumuno, dahil isa rin po siyang Romano, kundi ang simpleng pananaw, dahil iniuutos ni Pablo ang magpasakop ay dahil kung ang Diyos ang nagtatag sa kanila, ang Diyos din po ang mag-aalis sa kanila kapag sila ay abusado sa kanilang kapangyarihan. Kaya kahit naghihinagpis ang kalooban natin, kaya kaya nating pasakop dahil kaya nating magtiwala sa Diyos. Ang Diyos na po ang bahala sa kanila. Kaya niyang gawin ang nararapat sa mga pinuno na hindi tumutupad sa mga tungkulin ng maayos. At pangatlo po, hindi kailangang Kristiyano ang namumuno bago magpasakop. Ang mga namumuno ay lingkod bayan at itinatag ng Diyos. Hindi dahil sa sila'y matuwid sa Kanya, kundi dahil sa kanilang kakayahan at kapasidad na mamuno sa isang pamayanan. Huwag po nating isipin na kapag Kristiyano ang namumuno sa atin ay magiging maayos po ang kalagayan natin. Amen po? Hindi po totoo yun, bagamat tayo mga Kristiyano. Pero maraming talaan niya po niya sa kasaysayan. Maraming namuno na Kristiyano pero hindi maganda ang kinalabasan ng pamumuno nila. Sa ibang bansa po, halimbawa, mga Kristiyano po sila, pero pinagbabawal sa mga guro na mag-lead ng panalangin sa mga estudyante nila. Sa ibang bansa. Mga Kristiyanong pinuno na nadadawit sa iskandalo, meron po dito yan sa atin. Meron po? Marami. Mga Kristiyanong pinuno na nadadawit sa iskandalo. Kasi yung mga pinuno, sila ay mga lingkod bayan na tinatag ng Diyos. Hindi sila inilalagay dahil sila ay matuwid. Hindi po ba? Pag nasa isip kasi natin Kristiyano, matuwid na. Matuwid po ba mga Kristiyano? Dapat. Dapat po maging matuwid ang mga Kristiyano. Hindi sila inilalagay dahil sila ay matuwid sa Kanya, kundi dahil sa kanilang kakayahan at kapasidad na mamuno sa isang pamayanan. Hindi po basehan ang pagiging Kristiyano para pamunuan ng mahusay ang isang bayan. Marami na po mga Kristiyano na naging leader. Matino siya sa umpisa, pero habang tumatagal, nakukurap na rin po ang isipan. Dahil lang po sa kalakaran ng gobyerno. Nahahawa. Natutokso. Natutokso na rin siyang gumawa ng hindi mabuti. At sabi nga ay,
Ah, meron po dito yan sa ating gobyerno. Amen po. At pang-apat po, may hangganan. May hangganan po ang pagpapasakop sa kanila. Sa gobyerno, ibig sabihin may limitasyon. Ito ay ko ang pagpapasakop ay mangangahulugan naman ng paglabag sa kalooban ng Diyos. Pero siyempre po may limitasyon ang pagpapasakop sa gobyerno at pagsunod sa batas. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ang may pinakamataas na otoridad, kaya ang kautusan niya ay dapat mangingibabaw at yun ang dapat nating sundin. Sinusuway natin ang pinuno kapag hiniling nila sa atin na gumawa ng bagay na salungat sa kalooban ng Diyos. Katulad po noon ni Shadrach, ni Meshach at Abednego. Kasama sila ni Daniel na naglilingkod sa pamahalaan ng Babylonia. Inutusan sila na sumamba sa rebulto ng hari. Pero tumanggi sila dahil ang Diyos lang daw ang kanilang paglilingkuran. Ganon din po si Daniel. May kautusan na bawal manalangin sa ibang Diyos. Pakakain sa leon ang kaparusahan. Anong ginawa ni Daniel? Binuksan pa ang bintana at pintuan ng bahay niya para ipakita na ang Diyos lang ang kanyang susundin. Pag nanalangin siya, bukas ang bintana, bukas ang pintuan para makita siya na nananalangin siya sa Diyos. Ganon din po sina Pedro at Juan. Pinagbawalan sila na magturo ng tungkol kay Jesus, di po ba? Pero nagpatuloy pa rin sila sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Ang katwiran nila ay ang Diyos lang ang dapat sundin, hindi ang tao. Ang Diyos po ang pinaka-otoridad ng buhay natin. Siya ang dapat nating sundin. Kaya dapat maging aware po din tayo sa mga nangyayari sa gobyerno natin. Halimbawa po, ang same-sex marriage, di po ba? Lalaki sa lalaki at babae sa babae, kinakasal. May mga bansa po na pinahihintulutan ito. Pero pinahihintulutan ba ito ng Diyos? Hindi po. At dahil sinabi niyang magpasakop tayo at sumunod sa gobyerno, maliban na lang kung ito'y kontra sa kautusan, ay susunod tayo sa Kanya. Amen po? Ang pagpapasakop ay isang banal na tungkulin sa Diyos. Ito'y ginagawa natin sa lahat ng pagkakataon. Sa tahanan man, sa opisina, paaralan, iglesia, at gayon din sa pamahalaan. Hindi natin maaaring piliin kung kailan lamang tayo magpapasakop. Ano man ang kalagayan, sino man ang nasa katungkulang mamuno sa atin, sila'y dapat tingnan bilang bahagi ng itinatag na pamahalaan ng Diyos para sa atin. Ang kawalan ng pagpapasakop dito ay kawalan ng paggalang sa Diyos at sa kanyang katakdaan ukol dito. Gayunman, kailangan rin namang bukas ang ating mga mata sa mga maling gawain ng mga tagapamuno, hindi lang para mamuna, kundi ang maipanalangin din natin ito at sila ng wasto. Sapagkat nasa kanya ang kapangyarihang magluklok at mag-alis sa mga nasa kapangyarihan. Dapat po, pinagpe-pray natin, sinasama natin sa panalangin ang gobyerno at ang mga namumuno na baguhin sila ng Diyos. Amen po. At ang pangalawa, kung ano nga po bang tungkulin ang inaasahan mula sa mga nakakilala na sa habag at kagandahang loob ng Diyos ay pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Sa pananaw ng apostol, ang pagmamahal sa kapwa ay uusaring tungkuling inaasahang isasagawa ng mga nakakilala na sa habag at biyaya ng Diyos. Kung paanong hindi tayo ang pumipili kung kailan magpapasakop o hindi, gayon din naman ang pagmamahal sa kapwa. Ito'y dapat ginagawa sa abot ng kakayahan sa lahat ng pagkakataong binibigay sa atin. Ang pamantayan ay kung paano nating minamahal ang sarili
gayon din dapat nating mamahalin ang ating kapwa. So sinasabi po dito, yung pag-ibig sa kapwa ay pagtupad sa kalooban ng Diyos. Sabi po dito sa Romans 13, 8-10, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Ang mga utos na gaya ng huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Anong utos to? Yung ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Kahit sinabi lang ni Pedro na sundin natin ang mga patakaran ni Pablo po, na sundin natin ang mga patakaran ng gobyerno, ay mayroon pa pong mas mataas na batas na palaging angkop anuman ang sitwasyon. Sa mga talatang ito, inuulit ni Pablo ang sinabi ng Panginoong Hesus na ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Doon po kasi sa Matthew 22, ay tinanong si Jesus na isang abogado kung ano ang pinakadakilang utos. Sumagot ang Panginoong Hesus ng dalawang pinakadakilang utos. Dalawa po. Ano to? Ang mahalin ng Diyos na buong puso, buong kaluluwa at pag-iisip, at ang pangalawa ay mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili. At nagpatuloy ang Panginoong Hesus sa pagsasabing ang dalawang utos na ito ay sumasaklaw sa buong kautusan. Yung 10 Commandments po. Inulit ito ni Pablo sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanyang mga tagapakinig na kung mahal mo ang iyong kapwa, anong gagawin mo? Hindi ka magnanakaw, mag-iimbot, hindi ka papatay, o gagawa ng anumang masama sa kapwa. Dahil dito nilinaw ni Pablo na ang pamumuhay ng maayos sa pamamagitan ng pananampalataya ay kinabibilangan ng pagmamahalan sa isa't isa. Kaya naman, habang sinusunod natin ang batas ng gobyerno, ay dapat nating hangarin na manupad ang isang mas mataas na batas. At yun ay ang pagmamahal sa kapwa. Ibig sabihin, paglilingkod sa iba. Maaring mangailangan ito ng maraming sakripisyo. Ngunit yun ay paglilingkod sa Diyos at sa tao. At bakit pananagutan nating ibigin ang kapwa? Una po, kung nais nating makatupad sa kalooban ng Diyos, ang paraan ay mamuhay ng may pag-ibig sa kapwa. Ang pangalawa, ang hindi pag-uukol ng pag-ibig sa anumang kapasidad na kaya itong gawin ay masama. At pangatlo, ang mga lumaya na at namumuhay sa Espiritu ay gaganap sa kalooban ng Diyos. Tingnan po natin yung pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. Sabi po dito sa Romans 13 verse 9, ang mga utos na gaya ng huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanaasaang maangkin ang pag-aari ng iba, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang puntong ito ni Pablo ay kung tunay nating iniibig ang ating kapwa, gaya na ating sarili, ay natural nating nasusunod ang hinihingi ng 10 utos. Pinipigilan tayo ng pag-ibig, nasaktan ng iba, pagsamantalahan sila o magsinungaling o dayain sila. At itinataguyod din ng pag-ibig ang pagkakasundo at kapayapaan. Dahil sinisikap nitong parangalan at igalang ang iba bilang mga kapwa. Kaya mahalaga po ang pag-ibig sa buhay Kristiyano. Kapag ipinakikita natin sa ating mga kilos na may pag-ibig, tayo po ay nagpapatotoo sa kapangyarihang magbago ng ebanghelyo sa mundo.
Dahil ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang puwersa na sumasalamin sa karakter ng Diyos at magdudulot ng katuparan ng kanyang mga layunin para sa sangkatauhan. At yung pangalawang kawalang pagmamahal sa kapwa ay masama. Sabi po dito sa Romans 13:10, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Ang tunay po na makadiyos na pag-ibig ay hindi kailanman naghahangad na manakit, manlinlang o manamantala sa ibang tao. Sa halip, ang pag-ibig ay naghahangad ng ikabubuti ng iba. Dahil ang pag-ibig ay hindi kailanman nakakasama. Kung tunay na iniibig ng isang tao ang kanyang kapwa, di ba, hindi siya magnanakaw, hindi siya magsisinungaling o kikilos ng makasarili. Ang pagsunod sa Diyos ay higit pa sa mga tuntunin, sa mga batas. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Kung iniibig natin ang ating kapwa, ayon sa utos ng Diyos, ay hindi natin sila gagawan ng masama. Ang sabi nga po ng Panginoon Hesus na ang ikalawang pinakamahalagang utos ay ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. At tungkol naman po sa paglaya, tungkol sa pagsunod. Sabi po dito sa Romans 8:1-4, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu nagbibigay buhay, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugod niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Kaya po tayo pinalaya, sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbubugay buhay dahil sa pakikisa natin kay Kristo Jesus. Pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Pinalaya po tayo ng Diyos upang dalhin niya tayo tungo naman sa pagsunod sa Kanya. Kaya ginawa niya yung di natin kayang gawin. Ano po yung hindi natin kayang gawin? Hindi natin kayang gawing maituwid ang sarili natin sa harapan ng Diyos. Kaya nga, anong ginawa? Isinakripisyo niya ang kanyang anak, ang Panginoong Hesus para sa atin. At sa anong paraan? Napalaya na tayo mula sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus. At ang sabi pa dito na sa verse 4, sabi dito sa verse 4, ginawa ito ng Diyos upang ang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Kaya inaasahan niya sa atin na magtutuloy-tuloy tayo tungo sa pagsunod sa kanyang kalooban. So ano nga po bang tungkulin ang inaasahan mula sa mga nakakilala na sa habag at kagandaang loob ng Diyos? Una, pagpapasakop sa mga tagapamuno sa pamahalaan bilang paggalang sa Diyos. Pangalawa, pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. At ang pangatlo po ay pamumuhay sa kabanalan. Bilang mga umaasam sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, tayo inaasang mamumuhay ng matuwid at banal bilang pagsunod sa Diyos. Kasama ang naunang dalawang bagay na napag-aralan na, ang pamumuhay ng may kabanalan ay isa ring pananagutang dapat pinagsisikapang gawain ng isang Kristiyano. Ang ating pagpapasakop sa pamahalaan at pagmamahal sa kapwa ay nakapailalim sa tungkulin ito. Sabi po dito yung pamumuhay sa liwanag
Sabi sa Romans 13:11-14, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noong tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya, paglalasing, kahalayan at kalaswaan sa alitan at inggitan. Gawin ninyo ang Panginoon sa Kristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. So paano pong makakapamuhay ng may kabanalan? Una, laging isaisip ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pangalawa, huwag nang mamuhay ayon sa gawi ng sanlibutan at sa nakasanayan. At pangatlo, gawing sandata ang Panginoong Hesus sa buhay. Ano po yung pamamag-asa sa muling pagdating ng Panginoon? Sabi po dito, gawin ninyo dahil malapit ng dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin na higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit ng liwanag. Layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Sinasabi po dito ni Pablo ay maging alerto o maging handa tayo sa buhay espiritual at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Dahil ang kaligtasan ay mas malapit na ngayon kaysa noong tayo unang sumampalataya. Sa halip, itinuturo niya ang katuparan ng kaligtasan sa hinaharap. Kailan mangyayari ito? Kapag bumalik na po ang Panginoong Hesus at ang mga mananampalataya ay lubos na nagkakaisa sa Kanya. Bawat araw na lumilipas ay naglalapit sa atin sa sandaling yun. Nagbabala si Pablo laban sa pagiging espiritual na natutulog. Ibig sabihin ay ang pamumuhay na walang ingat o namumuhay sa mga makamundong mga bagay. Nais ni Pablo na mamuhay tayo araw-araw na may kahandaan. Dahil alam nating sa pagbabalik ng Panginoon Hesus ay dapat nating hindi ito dapat pinagwawalang bahala. Dahil hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Ang gabi ay kumakatawan sa kasalukuyang mundo na puno ng kasalanan, puno ng kasamaan, at puno ng espiritual na kadiliman. At ang liwanag naman ay tumutukoy sa pagbabalik ng Panginoong Hesus at sa katuparan ng kaharian ng Diyos. Kaya ano po ang dapat gawin? Iwanan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti at sumunod sa kalooban ng Diyos. Maging handa po tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ano pa po? Paglayo sa masamang gawi at gawa. Sabi sa Romans 13, verse 13, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya. An example pa dito yung orgies at paglalasing, kahalayan at kalaswaan sa alitan at inggitan. Ito po ay nagtuturo sa atin na mamuhay ng may dignidad, moralidad at pagmamahal sa kapwa bilang mga tunay na tagasunod ni Kristo. Sabi niya, mamuhay tayo sa liwanag. Binibigyan dito ni Paul ang pag-uugali dahil ipinakikita nito na ang pananampalataya at pagsasagawa ay lagi pong magkasama. Ang isang Kristiyano nagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo ay dapat din pong magpakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Sabi nga po ni Santiago ay ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi sapat ang basta sabihin lamang na naniniwala ang isang tao sa Panginoon Hesus. Dapat din siyang magsikap na mamuhay ng naaayon sa turo ni Kristo. At huwag gugulin ang panahon. Saan daw? Saan? Huwag gugulin ang panahon saan? Sa magulong pagsasaya,
at walang pag-iingat na pag-uugali. Dapat iwasan natin ang mga pagdiriwang na humahantong sa kawalan ng kontrol dahil ito ay mga maaari magdulot ng kapahamakan sa ating sarili at sa ating relasyon sa iba. Paglalasing. Ang alak ay maaaring makasira sa pagpapasya at humahantong sa maling paggawa ng desisyon. Ang taong nasa impluwensya ng alak ay hindi po matino ang pag-iisip. Kadalasan humahantong sa kapahamakan, di po ba? Madalas mangyari yan sa nagiinuman. Sila nagiinuman, sila nag-aaway-away. Di po ba? Ganun din po. Wala po pinagkaiba yan sa mga drug addict. Yung kahalayan, kalaswaan, tumutukoy ito sa anumang uri ng imoralidad, anumang uri ng sexual na pag-uugali na labas sa disenyo ng Diyos para sa mga ugnayan ng tao. Dapat po na igalang ng mga Kristiyano ang kabanalan ng kasal at iwasan ang sexual na kasalanan sa lahat ng anyo nito. Kasama na po dito yung pornografiya, pangangalunya. Nabanggit din na ang alitan at inggitan. Ito po ang mga nasa saloobin na maaring humantong sa pagkakawatak-watak sa loob ng church na dapat po tayo ang nagiging tagapamagitan, tayo ang nagiging tagapamayapa upang magkaisa sa loob ng katawan ni Kristo. Kaya po dapat sikapin natin bilang mga Kristiyano na tularan si Kristo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sikapin nating ipakita ang kanyang pag-ibig, ang kanyang habag, ang kanyang pagpapakumbaba, at ang kanyang pagiging hindi makasarili. Magpakita po tayo ng pagmamahal at pagpapatawad sa isa't isa. Pag nagawa natin ang mga ito, ay mapaglalabanan natin ang mga tukso ng laman at makakapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Diyos. Amen po? Ano pa po? Yung pananggalang sa buhay. Sabi po sa Romans 13:14, gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Sinong gagawa para hindi mapagbigyan ng laman? Tayo po. Tayo po. At ang sabi ng apostol ay, gawin ninyo ang Panginoong Hesus bilang sandata o kalasag. Na ang ibig sabihin niya ang ibig niyang sabihin na ang lahat ng gagawin natin sa buhay ay lagi nating ibabangga kung ito ba'y gusto ng Panginoon o hindi gusto o ayaw ng Panginoon. Nakipag-isa na po tayo sa Kanya. At kung nakipag-isa na tayo sa Panginoon, ay dapat siya ang namamayani. Siya ang naghahari sa anumang at walang anumang sulok ng buhay natin ang hindi niya kayang pagharian. Dapat kaya nating isuko yung mga bagay na ginagawa nating mali para mapalitan ito ng mga bagay na wasto at kalugod-lugod sa Kanya. Lahat po, lahat. Maging relasyon man ito, sa trabaho man ito, lahat po mga kapatid, lahat ay ginagawa natin dapat ng may kabanalan. So ano nga po ba mga tungkulin ang inaasahan mula sa mga nakakilala ng sahabag at kagandahang loob ng Diyos? Una po, pagpapasakop sa mga tagapamuno sa pamahalaan bilang paggalang sa Diyos. Pangalawa, pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Pangatlo, pamumuhay sa kabanalan. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para lamang tiyakin ang ating pagwalang hanggang kalagayan. Iniligtas niya tayo upang maibalik sa Kanya at sa Kanyang mga layunin sa pagkakalikha sa atin. Ito ang dahilan na gumugol ng napakahabang pagsasalaysay at pagpapaliwanag si Apostol Pablo upang maunawaan natin ang marubdob na paghahangad ng Diyos na mabawi ang tao at matapos na ito ay mahulog sa pagkakasala at mahiwalay sa Kanya. Para sa bawat nakakabalik, ang mithiin ay ang mabago ang kanilang mga buhay at pag-iisip at maihana ito sa kalooban ng Diyos. Ito'y magagawa lamang ng mga tunay ng nakipag-isa sa Kanya at nagsisikap na mabago ang pag-iisip at pag-uugali sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos at itinuturo
sa atin. Amen po. Maraming salamat po at nawa may natutunan po tayo sa ating mga pag-aralan ngayon. Purihin po ang Panginoon.